So, ayun guys, nag-ayos kami nitong clutch fan ng Toyota Land Cruiser 70 series or commonly known as LC70. Kaya ayun, kita nyo, pinokpok namin, sinikwat-sikwat kasi magdadagdag kami ng silicone oil sa clutch fan kasi hindi na siya sumasama kapag umiikot yung makina. So meaning, there's a problem in here. Nagkakos rin ito po ng overheating o kaya yung iba, kikita nyo, ganyan. Ayan, yan po yung loob niya. Tsaka hindi na namin pinalitan yung luma. Top up na lang. Kaya, ayun, kita nyo, yun yung silicone oil na ginagamit namin. Isang pakete lang kasi meron pa naman yung luma. Okay lang yan. Yan, tingnan nyo, binubuksan ng kasamahan namin. Ayun. Wala na kasing gunting. Kaya, yun. Pinukpok na lang ng screwdriver. Di bale na kung ano-ano. Basta, depende na lang yan sa paraan, guys. Kaya, ayun, makikita nyo. O yan, dinagyan na niya. Hilagyan niya yung loob kasi pag umikot siya, palabas yung buga due to centrifugal force. Kaya ganun. Yan. Buhos lang. Ubusin niyo yung isang pakete. Isa hanggang dalawang pakete, okay na yan. Huwag niyong sobrahan. Kung kukunin niyo lahat, maglagay kayo ng mga 4 o 5 pakete. Kaya yun, okay, goods na goods yun. Pero sa ganitong paraan, okay lang yan, okay lang naman yan maghalo yung yung bago tsaka luma. Walang problema. So ayan, pinisil-pisil. Silin lang. Ayan. Kinuha talaga yung yung loob kasi sayang. Hindi naman to mahal ang silicone oil, guys. Makakabili ka lang nito mga less than 200, mga 170 hanggang 180 yung isang pakete niyan. Pakete yung tawag namin diyan. Yan sa tinitik-tik. Yan. 170 pesos, goods na goods yan. Baka yan lang yun yung sanhi ng overheating. Kasi sa overheating, maraming pwedeng causes. Yung isa sa pinakamadaling cause dyan, baka yung cap ng radiator nyo sira. Ito, bago naman. Ganun pa rin. Tiningnan namin yung clutch fan niya, parang hindi na siya sumasabay sa ikot ng makina kapag mainit. So meaning, medyo siya, mabagal na. Kaya yun, ito yung pansamantala naming ginawa. Hindi to pansamantagal, guys, ha. Pansamantala kasi mahirap yung pyesa nitong bilhin. So ayun, kinabit na. Nilagyan ng tornilyo. Ayun. Tapos ginamitan namin ng impact, guys, para sure na sure yung higpit. Makikita nyo, impact yung ginagamit namin dyan. Para yan sa para ma-sure na talaga, mahigpit talaga siya. Hindi siya kakawala kapag umikot kasi maraming pwedeng mag-damage kapag dito tayo nagpakawalang bahala. Bawal talaga yan. So, ganyan lang. Ikot-ikot. Higpitan. Yan, tumulong na ako dyan. Nagkabit ng tornilyo. Ako yung nagwa-vlog kaya one hand technique. Pero yung kasamahan ko talaga yung tumitira niyan. Ano lang ako dyan, guys. Nag-o-observe lang. Yan. So, ganyan lang, guys. Higpitan. Paalala lang po, pag naghigpit, criss-cross pattern po tayo, ha. Wala pong pasunod, yung paikot na paghigpit. Kahit anong object po kapag hinihigpitan, lalo na kapag merong oil, dapat criss-cross talaga. O yung magkabilaan ng paghigpit kasi para pumantay ang lapat niya. Kasi kapag hindi siya lumapat ng maayos, may tendency na mag-leak yan. Nilalaki yung problema. Back job na naman kung tutuusin. O ayan, kita nyo, siniset na yung impact. Ayan, pinahawakan sa akin. Nawakan ko, yan, in-impact namin. Yan. O, kita nyo, chinek niya. Meron pa palang hindi na baon. So, super okay naman. Yan. Tingnan nyo. O, di ba? Hindi niya tinuloy. Inilipat sa kabila para magkabilaan yung higpit. Pantayan. Pantay na pantayan, guys. Hindi na namin pinakita paano siya isalpak sa makina. Basta yan, nasa fan yan ng radiator.
So yan guys, tinatapos lang ng kasamahan kong mekaniko guys. Kaya yun. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.